Sisiyasatin ang mga problema sa barangay. Aaksyonan ang hinaing ng mga mamamayan. Hiringgin ang tinig ng mga nasa laylayan at bibigyang pugay ang mga programang nakatutulong sa bayan. Samahan si Ka Adrian, ang inyong action man, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Aksyon! Barangay! Yan, isang magandang hapon sa lahat po ng ating mga kababayan ngayon pong araw po ng Lunes, ika-27 sa buwan po ng Setyembre 2021. At muli po sa araw po ito ay sumasa inyo po mga tahanan ang programa na kung saan kayo po sa barangay ang aming itatampok at ating pag-uusapan ang mahalagang mga usapin at mga talakayin patungkol po sa barangay. Kumusta na po kayo? Magandang araw sa ating mga kabarangay, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ating lalawigan ng Marinduque. Ako po ang inyo po makakasama, ang inyong kabarangay, Ka Adrian Rosales, dito lamang sa ating programang Aksyon Barangay. Panood po dito sa Marinduque News Network every Monday, Wednesday and Friday. At ganun din sabay na mapanood sa Lucky 7 Channel 3. At sa hapong ito, muling niyo po akong samahan. Inayayahan ko po kayo na atin pong muling talakayin na mahalaga mga issue sa ating pong lalawigan, lalo na po sa ating mga barangay. Samahan niyo po ako at ating pong i-like at i-share para mas marami ang ating pong makasama at makapanood dito pong ating pong live program. Yan ang ating pong programa ay live na napapanood at para po sa mga kababayan natin, pwede po kayong mag-comment, pwede po kayong magpaabot ng inyo po mga mensahe. Kung may mga katanungan at gusto po kayong talakayin, pwede po kayong tumawag sa ating po mga bilang ng telepono. Pwede po kayong mag-message sa 0923-1853-240 at 0906-560-3650. Yan po yung ating mga number. Baka may mga gusto po kayong batiin din, ay pwede po nyong i-text sa number na yan. Ayan. At ngayon pong hapong ito ay tayo po ay muli pong magkaerguhan, isang mahalagang talakayin ang ating pong pag-uusapan ngayon pong hapong ito na may kinalaman sa ating mga barangay, sapagkat sabi nga po natin, bago makarating sa bayan, bago makarating sa probinsya, bago makarating sa rehiyon o sa pangbansa, ang barangay muna ang pinagdadaanan ng lahat ng bagay. Yan ang laylayan, Kaya dapat po mabigyan din natin ng pansin at ng atensyon, Ito pong ating mga barangay para po makinig natin ang mahalagang mga isyu, kung may mga isyu o kung mayroong mga magaganda po mga gawain ay ating pong mapapurihan at ating pong saluduhan. So yan, ngayon pong araw pong ito, huwag nating patagalin. Ang ating pong magiging panauhin po ngayon ay isa pong napakamagiting, sapagkat sa kanyang unang larangan siya po ay talagang masasabi po natin na iginagalang at naging matagumpay sa kanya pong serbisyo. Siya po ay isa pong retired police colonel ng ating pong PNP at ngayon po ay nagsisilbi naman sa ating pong barangay. Ayan, at ang ating pong makakasama ngayon ay isa pong sabi nga po natin ay lingkod bayan talaga. So dahil meron po tayong mahalagang tatalakayin po ngayon, ito po ay patungkol po sa usapin ng droga at ng kabataan. Siyempre, ang una pong makamonitor po dyan at tumututok po dyan ay ang ating pong barangay. So ngayon, welcome po natin sa ating programa ang ating napakabait at napakasipag na punong barangay ng isa sa barangay ng bayan po ng Buwak. At the same time, member din po ng organisasyon ng Liga ng mga Barangay sa bayan po ng Buwak, ang ating pong kaibigan at napakasipag na barangay captain, retired Colonel Gilmer Manguera. Magandang hapon, sir. Magandang hapon naman sa iyo, Adrian. Ayan. At mabuhay ka. Ang ganda naman ng introduction. Welcome. Ano po bang dapat ko itawag sa inyo? Colonel or Kapitan? Kapitan, siyempre. Demoted tayo. Oo, Kapitan Del Barrio. Baka po sabihin naman ng iba nating mga taga-panood ay mula sa pagiging kernel ay kapitan. Naging kapitan. Kapitan Del Barrio, o barangay captain. Ayan. Barangay captain. Ayan.
Ano nga pong barangay ang inyo pong pinamumunuan po ngayon? Ay ako po ngayon ay pinalad ng re-elect bilang barangay captain po ng barangay Buliasmin dito po sa bayan ng Buwak. Mm-mm. At pang ilang term muna po, Kapitan? Ay, primero pa lang, first termer kami. Ayan. So, ibig sabihin, doon po sa ating mga kabayan, si Kapitan po ay kasama po natin at kaibigan natin nung pong siya po ay kumakatawan o siya po ay opisyal ng ating Philippine National Police Marinduque PPO. Siya po ang Deputy Provincial Director ng ating pong kapulisan at talagang nagretiro po ito. Talagang napakaganda po ng kanyang track record at hanggang ngayon, Kapitan, ay talaga masasabi nating hindi nagbago ang galing ni Colonel Manguera. Okay, maraming salamat naman, Adrian. Maraming salamat. Opo. Kapitan, kaya po napatawag po kami ang ating programa Action Barangay sapagkat sabi nga po kayo po yung immediate na kumbaga po ay tumututok sa mga mamamayan natin sa ating pong bago makarating sa bayan, sa probinsya, rehiyon at pambansa. Kayo po mismo yung naunang kumbaga hands-on po kayo dito po sa mga mamamayan natin. Dahil ang sitwasyon po ngayon, alam po natin, na busy po kayo dahil nga po sa pagtutok sa COVID-19. Kanya lang po medyo naalarma po kami dahil po dito sa noong nakaraan po na mga araw, ay isang kabataan po ang na-involve sa droga. At nalulungkot po tayo sapagkat na-declared po yung ating lalawigan nga as drug-free province. And maaring yung marami pong mga barangay dito sa ating pong bayan ng Buwak, ay declared na rin po as free barangay, drug-free barangay na, Kapitan. So bilang kayo po yung pong isa po sa opisyal ng ating liga in behalf of Tita Bolit, ay gusto po naming malaman dahil ikaw po meron ka rin pong kasanayan patungkol nga po dito sa mga ganitong kaso. At the same time, ay kayo po yung nasa barangay. Kung paano po natin naha-hands-on o paano po natin paano makakatulong ang barangay para hindi na po mangyari ito dahil para sa kabatiran ng ating mga kababayan itong po nakarang mga araw ay isang 17 years old na ito po estudyante hindi na po natin papangalanan po ito. Siya po ay nahuli sa isang bypass. Kapitan, ano po yung mga magaganda na magagawa po natin ngayon para po itong mga ganito ay maagapan natin dahil medyo baka po na tayo po ay nakatutok lahat po sa COVID, ito po naniniglik po ng ating mga opisyal. Okay, Adrian, kasi sa ngayon kasi talagang medyo na naging busy tayo dito sa panlaban natin sa pandemic. Pero hindi naman dapat kalimutan, sabi nga ng ating Pangulo ng Republika, na huwag naman natin pabayaan yung ating mga barangay anti-drug abuse operation. So dito po, Adrian, para sa ating tagapakinig mo, buhay na buhay naman po ang ating badak. Yan po yung Barangay Anti-Drug Abuse Council natin dyan sa mga barangay. At yan po, pinamumunuan po yan ng ating punong barangay. Kasama natin siyempre dyan yung mga barangay kagawad, on peace and order, na SK chairman, public school principal, ex-tanod natin, at saka mga civil society organization. Kapitan, hindi naman dapat tumipigil. Ito kasi yung pinakang Captain, panlaban natin sa mga kabarangay, Adrian. Kapitan, medyo may nagja-choppy po yung ating signal. Pwede po tawagan po uli namin kayo para po mas malinaw sa ating mga kababayan at sa mga tagapanood natin. Okay, sige. Sige po. Ayan, magbabalik po tayo ha. Iayos lang po natin yung ating connection sa ating pong napakasipag na barangay captain at retired colonel ng ating pong pambansang kapulisan. Yan po ay si Barangay Captain Gilmer Manguera ng bayan po ng Barangay Buliasmin dito po sa bayan po ng Buwak at isa po siya sa Board of Officers naman ng ating mga liga ng mga barangay dito sa bayan po ng Buwak. Yan po yung ating po tinatalakay ngayon dahil yung pong issue nito pong mga kabataan ngayon dahil medyo nakakaalarma po itong kasong ito, 17 years old. At siya po ngayon ay naharap po dito sa kaso
And kanina po ay tayo po nakipag-ugnayan sa DSWD and supposed to be baka po sa mga susunod po na mga araw ay ma-interview din natin ang DSWD para po tutukan din ito at alamin natin kung ano rin po yung mga action pati po ang PNP dito po sa issue ito dahil dito po ito nasa mga barangay itong mga kabataang ito. Ano po, lalo ngayon na may mga curfew po tayo, medyo may paghihigpit sa kabataan kaya medyo nagulat po tayo na isang kabataan ang na-involve po dito sa drug activities na ito. Balikan po natin ang ating pong panauhin ng ating barangay captain, retired Colonel Gilman Magngera ng bayan po ng barangay Buli Asnin. Colonel, magandang hapon po muli. Magandang hapon muli. Pasensya na po. Hindi tayo magandang signal yata kanina. Opo. Go ahead. Okay po ba? Opo, balikan po natin yung ating pong tinatalakay. Okay po. Ang tanong mo kanina, ano bang ginagawa ng ating mga kabaranggayan tungkol dito? Ano po? Opo. Ito po kasi talaga namang ito po isang istruktura na talaga sa pulpa naman nung panahon ko pa rin. Kailangan po talaga natin ang pagkilos ng ating mga barangay Anti-Drug Abuse Council. Okay po, kasi dito sa barangay, sabi mo nga, dito muna itong bottoms up planning yan. Siyempre barangay muna, hindi naman alam ng mga taga-munisipyo yan. We are involved in planning. We are also involved in implementation and evaluate programs of the project. Kasi may mga proyekto kasi sa barangay. Kami talaga yung una na barangay captain ang dapat mag-identify ng users and pushers sa mga kanya-kanyang barangay. Meron kaming programa, awan ko lang pero sa ngayon, inaayos naman namin ito at kami ay nagkakaroon sa barangay per se. Ang kailangan talaga ito ay sama-samang pagkilos ng barangay at ng lahat ng pamayanan. So, sa amin, meron kami talaga dyan functions, specific functions of the barangay captain. Siyempre, to report the users and pushers to the police or to the PDEA or other institution for that matter. Opo. Nabanggit niyo po, Kapitan, yung pong tungkol sa badak. Ano po? So, ito po ay isa pong sangay dyan naman sa barangay na tumututok dyan sa pagsugpo nga sa droga. So, ito po ba sa ngayon po na panahon ng pandemya, tuloy-tuloy po ba yung ginagawa po nitong serbisyo? Tuloy-tuloy po yan sa amin sa mga barangay. Dito lang ang medyo may kakapusan lang dito siyempre sa municipal level. Dapat ito ay trabaho ng ating municipal peace and order councils, no? Opo. Medyo hindi man sila nakatutok ngayon. Kasi magbuhat ng pandemic, wala pa kami mga meetings tungkol dyan sa mga illegal drugs or anti-drug abuse plan sa mga barangay. So, yun na nga po, Kapitan, ano po, dahil talagang nagulat din nga po ako dito dahil alam niyo po naman, pagka po may mga bypass, sana po ay ang media, noon pa po kayo po nasa servisyo, ay tayo po yung magkasama na dyan, ano po. Dati kayong notified talaga dyan, dahil kailangan ipaalam natin, at mayan sa inyo kasi yung freedom of expressions noong kabaranggayan, nakikita talaga na hindi man iniipit yung informasyon. Opo. Kasi okay ang ating media sa ngayon. Opo. Salamat po. Yun nga po, at dahil nga po itong batang-bata po ito, sabi ko nga, nasa barangay din lang. Oo nga, dapat yun ay nasa ibang kaya lang napaglimutan siguro yun. Opo. At medyo sabi ko nga po na itong isyong ito ay dapat ngayon pa lang matutukan and kaya nga po naisip po natin na isama po ito sa ating programa dahil para maging aware din yung iba nating mga barangay, hindi lamang sa bayan po ng Buak, kundi entire province po na baka napapabayaan yung paggutok sa ating kabataan ngayong panahon ng pandemya at ito pong isa sa napakahalagang ito na issue ay mapabayaan na po natin at hindi matutukan. Hindi naman siguro napapabayaan totally, kaya lang medyo yung bang heated, yung mainit na kampanya ang kailangan. Let us revisit again the legal basis of the DALG Memorandum Circular kasi nakatutok naman yan para sa mga barangay sa badak operation. And of course, may bago tayo ngayon kasi sinusunod rin, Adrian. Kaya naman nakatutok din tayo dito sa PAPS natin, yung Peace and Order Public Safety Plan na ginagawa na din ng mga barangay.
So, ito yun kasi tinatalakay naman palagi ito doon. Ito yung dati natin noong araw na Integrated Area Community Public Safety Plan. May mga key result areas dito na dapat nakatutok din tayo. May crime prevention sa droga, may law enforcement, and so on. So, palagay ko yun lang ang nakakaligtaan lang ng konti. So, isang revisit lang siguro, pakiusap ko sa mga higher-ups na i-revisit natin at muli natin pasiglahin itong ating programa. Sa inyong barangay, Kapitan, paano po nyo na-handle yung situation? May COVID po tayo, minsan hindi naiwasan na may nagpa-positive sa ating barangay. And yung mga kabataan, paano po ba natin na-involve? Kasi noon pong una, yung programa po, may mga programa tayo, kahit po ang PNP na para sa kabataan. Pero dahil limitado po yung face-to-face ngayon, yung paglabas din ng ating kabataan. So, ano po yung ibang paraan na ginagawa ninyo para i-convert na hindi pa rin po mapabayaan, mamonitor itong ating mga kabataan at mabigyan ng tamang impormasyon? Binibigyan namin sila, limitado nga lang, hindi man katulad dati na maramihan tayo sa mga audience, katulad nung mga nagdaan. Pinupuri ko nga ang Provincial Police Office natin dahil kahit na pandemic ay nagpupunta-punta rin sila sa barangay to discuss matters about drugs. Pagpunta na sila dito sa amin. Tinututukan namin noon. Yun ang aming pangako. We will report the users and pushers within our barangay, kung meron man. At siyempre, alam mo naman yung sanay ko alam ko kung saan yung mga drug users kasi parang lang yan At parang asukal lang yan Pagka yung asukal, hanap yan ng mga banda. Okay. Pagka maraming visitors mo sa isang lugar at medyo kayo na hinala, lalo na kung sarado-sarado ang bahagi. Opo. So talagang medyo itong issue pong ito ay akala nga po natin dahil na-declare po tayo as the drug-free province talagang wala nang ganito. Kaya sabi ko nga balikan natin siguro ang ating mga barangay kasi sila po yung unang-una na nakapag-monitor nung kung meron man mga suspect tayo, mga user dati nga di ba nung una po before pandemic ay yung tukhang yung mga identified. Oo. So, napakahalaga ng involvement dito ng barangay. Kaya nga, parang pag in-involve natin ang barangay, i-situate natin, i-logbook natin kung ay ilan talaga ang puser. Saka yung hindi man yung katulad nung una na, kailangan. Kasi yung drugs talaga is everybody's business talaga ito. At naman. Kahapon, umaring sa mga nakalipas sa 2 araw, drug-free tayo, pero pagdating na yun, baka meron ng isa o 2. Kasi hindi titigil naman yan, kasi itong pinakamagandang business para sa mga illegalista itong drugs. Opo, doon sa mga ang hilig ay illegal, Oo, illegal. Kasi ang bilis kumita dito, alam mo naman. Opo. Pero I would like to make an announcement na ito naman, nagkakaroon tayo ng mga nakaraang mga operations na halos lahat nakatulong na rin. Pero talagang hindi there is no last drop of drugs, sabi nga. Opo. Yun na nga po, Kapitan, natutuwa po tayo dahil tayo nga po ay declared, Maraming mga barangay ay talagang na-declared. By before kita ma-declared na drug-free province, ay unang-una naging drug-free barangay, drug-free municipality. Tapos naging drug-free province. At natutuwa po tayong lahat at yun ay inapagmalaki natin. Pero nagugulat din po talaga tayo na biglang may ganitong susulpot at kabataan pa itong involved. At isa pa po ay mukhang nag-improve na din yung sistema ngayon dahil online, di umano, yung mga ginagawa na rin ng mga illegal. Yes. Yung kaluwagan natin sa online, talaga halos dyan na rin pinadadaan ng mga illegal transactions. So, mahalaga pa rin. The basic talagang political unit that should work with it, of course talaga sa barangay. Wala nang tatalo pa sa barangay. Kasi sila yung nasa puno, alam nila ang galaw sa loob ng kanilang pamayanan. Ang kailangan lang ay siguro ang pinapanawagan ko in behalf of the Liga ng mga Barangay ng Buhat, siguro i-involve natin lahat ng 61 barangay. Yan, sa akin sa Buhat.
So, yun nga po, Kapitan, kaya po kami po napatawag din po sa inyo as member po kayo ng Board of Officers ng Liga ng mga Barangay sa Bayan ng Buwak. At ang Buwak ay isa sa may pinakamaraming barangay, ano po? Oo, 61 barangays kami. Opo, kaya nga po sabi nga namin, tawagan natin si retired Colonel Manguera dahil pagdating sa ganitong sistema, dahil siya nga po ay dating nasa PNP, at ngayon na nasa barangay, mas makakahingi tayo ng mas malinaw na mga impormasyon na ginagawa ng ating barangay to solve this problem, ano po, at saka po hindi na muling lumala itong ganong issue dito sa ating pong lalawigan. Oo nga. Kaya lang ang pakiusap ko siyempre, iba na yung dating plan noong una. Ngayon kasi baka sumasabay na sila dito sa pandemic. Kaya dapat i-revisit talaga yung mga plans and programs ng ating mga kabarangayan. Opo. So, siguro po, atin ding itinatap itong ating mga, hindi lang siguro itong barangay, pati siyempre yung mga parents, Kapitan, ano po, dahil baka mamaya, parang akala na nag-order lang ng kung ano, o nag-order lang sa online, hindi natin alam, yung pala po ay illegal na droga na yung ini-order ng ating mga anak. Oh, talaga. Oh. Kaya nga kasama rin yan sa isa rin yan sa mga barangay-based institutions na dapat din kalampagin. Yung BCPC natin para sa mga kabataan, sa mga magulang. Siguro talaga everybody will work on these drugs. Hindi wala pa rin sumusuko kasi parang meron pa rin. Hindi sa Marinduque dapat talaga wala na yan dahil considering na isla naman tayo. Diba? Pero hindi man yun isang paraan na yung isla ito magiging walang-wala ng drugs talagang kinakailangan. Una, yan may barangay peace and order committee tayo, di ba? Kailangan gagawin din natin yan. So mahalaga po yung involvement dito ng Barangay Peace and Order Council, ano po? Yes, so Adrian, talagang yan yung naging key natin noong mga panahon yung kaya na-identify natin lahat. Ganito rin tabi nun Nagkaroon din tayo ng drug-free province, drug-free bawat barangay, involved namin ng kaparian, sila dapat sa kanila manggagaling ng recommendation, inter-state group representative, so, para hindi man, kunyari lang, di ba? So, marami tayong i-involve dito. Siguro I will bring this matter abroad. Thank you para sa iyo dahil we will call the attention of our Liga President. Yes, to continue the program on the Drug Abuse Council, the Barangay Anti-Drug Abuse Council. Siguro yan ang isa sa formula na makakatulong sa atin. And of course, the operational aspect ay siyempre nasa mga kamay na yan ng PNP at saka ng ating PDEA. Opo. Saka isa pa rin po, Kapitan, hindi lang naman drugs din ang issue sa ating mga kabataan ngayon. Yung pagtaas din po nung pong kaso po ng depression sa ating mga youth, at ng ating mga kababayan dahil nga po dito sa COVID-19. So, siguro isa din nga po ito although talaga alam natin na napakalaki ng trabaho po nyo sa barangay, pero limitado yung inyong resources, di po ba? Oo nga. Kaya sabagay, inuumpisa na ang pag nagde-develop ng mga plano para ma-implement na daw yung Mandanas law. Sabi niya, mabibigyan na yata ng kaunting mga increase ang mga barangay para sa kanilang operational expenses. Opo, malaking tulong po yan at magandang balita yan sa inyong hanay sa barangay. Ano po? Oo nga, nagkaroon na kasi ng devolution transition plan. Ang DLG, napakabilis ng DLG, pinupuri ko ang ating DLG, salamat. Kami po, nakaputo kami nun. Opo, at kung di tayo nagkakamali, ang author niyang Mandanas, rulings na yan, ay ang ating mismong ama ng lalawigan, di po ba? Yes, siya nag-decision niya, ang ating governor. Opo. Salamat tayo kay Gov. Opo. May iba po tayo. Opo, go ahead po. Yung Mandanas na yan, kasama na rin yung i-devolve na natin. Pinaplano natin, may i-devolve na rin yung mga functions ng mga national agencies para sa barangay. Actually, barangay naman talaga ang gumagawa ng mga identifications ng mga pushers natin, yung ating identifications ng ating mga users. Actually, hindi nagagawin ng national agencies yan. Kami ang bahala. Doon, mag-devolve na rin yan sa amin. So, kaunti sigurong expand lang yung powers and functions ng barangay.
siguro po ay muling i-monitor din o muling itap din natin itong attention ng ating mga barangay para i-monitor lalo na sa barangay para hindi po lumawak. Adrian, para mag-uumpisa tayo, back to zero tayo, let us identify again, magsimula tayo para mas malinis yung ating pag-declared ng ating mga barangayan. Opo, dahil meron nga isang usap po ako na barangay captain diyan sa aming bayan sa Gasan, talagang masama ang loob niya dahil noong nakaraang mga linggo may nahuli din doon sa kanyang barangay na involved sa droga. Kaya sabi nga niya, from noon, iningatan namin. Tapos kung kailan ganitong pandemic, biglang nagkaroon ng kaso. So, talaga siguro dapat maging aware and sa hanay po ninyo sa ating liga ng mga barangay, ay dapat din siguro na ito'y matapik, o mapag-usapan para kasabay po ng ating pag-monitor dito sa COVID-19 ay kasabay din nito yung pagtutok hindi lamang sa youth kundi sa mga illegal na pwedeng magulat na lang tayo nasa atin ng mga barangay. Oo, kaya nga, ito yung napag-usapan namin ng ating PNP chief nung nagbisita siya dito na ako yung representative ng barangay. Kasi as barangay-based group president. So, meron naman tayong mission dito including track na rin siguro to barangay-based group na mga layunin namin. Sa ngayon po, Kap, bilang kayo po, isa po din po sa opisyal ng ating Liga ng Barangay, sa pangunguna siyempre ni Tita Bulit, sa Liga ng mga Barangay sa bayan po ng Gasan. Ano naman po yung mga programa po ninyong ginagawa po ngayong panahong ito na tayo po ay humaharap dito sa pandemya? Marami kami, palagi kaming matindi ang aming pagtutok dito sa health protocols natin na ipinatutupad. Lalo na yung mga executive order ng ating provincial governor ni Rich. Kasi po, most of the executive order, ang end worker talaga dyan ay puro barangay. Okay, binibigyan kami ng lahat ng trabaho ng ating national government at provincial government. So kami, tinututukan namin yung mga bahay-bahay, na-identify namin, siyempre, yung may mga symptoms lang, mahirap na, nagpakahirapan din. Pero ganun pa man, patuloy pa rin ang pagtrabaho ng ating mga kabarangay. Opo. Dahil medyo may mga challenge din po, dahil pagka po may mga nagpo-positibo, talagang kayo po mismo yung unang-unang humaharap, hands-on dito sa mga kababayan po natin. Yes, Adrian, basta pag nag-positive ang isang iyong kabarangay, kami na kapitan ay nagkakaroon ko ng immediate meeting kami sa municipal IATF. Gumagawa kami ng mga plans and program kung paano pa mapag-prevent. Kung hindi man eradicate po ng mga ganitong klaseng COVID-19. Positive. Ang hirap ako nga dito, siguro mga 30 plus na ating dito ang biggest na COVID. Opo. So sa ngayon po sa monitoring, dahil medyo dito sa ating latest monitoring dito sa COVID-19 cases sa ating lalawigan, ang buwak po pa rin po ang medyo may pinakamataas. So sa hanay po ninyo sa pamunuan ng mga barangay official dito sa ating pong lalawigan, sa bayan po ng Buwak, particular sa bayan po ng Buwak, ano po yung mga ginagawa po ninyo na iba pang mga paraan para mabigyan ng impormasyon, tamang impormasyon yung ating mga kabarangay? Although alam na po ng lahat ang COVID, pero minsan talagang may mga kababayan pa rin po tayo na parang baliwala yung mga patakaran. Ay, aktibo naman ang BH natin, including the BHW. Halos araw-araw, pinapupunta ko ang ating mga BHW sa mga bahay-bahay. Just to identify may mga symptoms, yun lang naman ang utos ng ating doktor. Okay? Tapos ngayon, dati may home quarantine na lang kami sa Buwak. Because ang ating mayor ay naglagay na ng sarili niyang isolation facility doon sa Don Luis Hidalgo Memorial School. So lahat ng quarantine, wala nang home quarantine na yun. Dire-diretso na doon sa Don Luis. Kasi yung nahirapan kami i-address ng home quarantine yun. Pagsak lahat. Sa home quarantine talaga, family-based talaga ang laglag. Family-based yung identify lahat na magkakameron. Pero ngayon, siguro ma-minimize na.
Dahil pag nag-positive ka sa buwak, you will go direct to the conventional models. Opo. Dahil nga ngayon po ay meron ng sariling isolation facility ang ating bayan po ng Buwak. Ano po, at kumbaga po medyo inialis na dito sa ating mga barangay yung mga kababayan natin na positibo. Ito po ba nakagaan sa inyong hanay sa pamunuan ng barangay o paano po ang naging Nakagaan siya. Malaki ang iginaan namin kasi kami una-una, hindi na kami ang magmamanage noong pasyente. Directly, pangalawa, siyempre yung food resources niyan, direct na rin sa munisipyo. Although nagbibigay din kami dito sa quarantine day, automatic, ibigay namin yan. Pero doon, maganda na, at saka very, yung mga pagkain nila, pag dumadaan yan sa barangay, sa nutrition officers natin, maganda yung mga pagkain siguro. Para mapadali naman siguro yung recovery ng ating mga pasyente. How about the family po, immediate family, pagka po ganyan na may mga nagpositibo po tayong kabarangay at pinadala natin sa isolation facility, ano po yung mga assistance na ginagawa po natin o nabibigay po natin sa kanila? Hindi po naiwasan, nag-aalala sila, hindi po ba? Dahil yung malayo, hindi nila ma-hands-on yung kailang mga loved ones, hindi nila nakikita. Okay. Sa amin naman, sa mga barangays namin, pag may dinalaroon, nabibigyan namin yung mga barangays, yung family ng mga assistants namin. Sa barangay, every positive families, binibigyan ko agad ng 15 kilos na assistant sa barangay yun kasi alam mo naman ang resources ng barangay. At pangalawa, meron din kami, nag-repositioning na kami, mga nag-utos ng ating punong bayan, nag-repositioning ng mga vitamin, medicine, para sa barangay pa lang, ay makakapagbitin na agad kami ng tulong. Opo. So napakaganda po nung sistema po na yan dahil siyempre pag yung ating mga kababayan na nagpositibo sa COVID-19 ay nanatili na sa bisinidad ng ating barangay, hindi na iwasan na tayo nag-aalala din para i-handle yung situation. Bukod doon, napakaganda ng communication. May communication base tayo na nakakuha dyan sa Don Luis. Automatic yung patient dyan, i-relay mo sa punong barangay kung anong status niya at kami nang magre-relay doon sa family. Ganon ang maganda. Alam nila na nasa maayos na kalagayan yung ating mga pasyente na nandun sa isolation facility natin sa bayan mo. Opo. So, siguro, Kapitan, po sa mga susunod, dahil ito po naman pong ating programa ay hindi pa naman po katagalan nagsimula, mahahaba pa yung ating pong ugnayan, po. And sa lahat din po ng ating mga barangay, gusto rin po natin, Kap, na mabigyan din ng pagkakataon, hindi lamang yung bayan po o yung mga barangay dito sa paligid po ng ating poblasyon, kundi lahat, kati yung mga, ilang barangay nga po, meron po ang Buwak? 61 barangays kami, Adrian. 61. So, sana mabigyan din natin ng pagkakataon in behalf of management po ng Liga ay maabot natin ng ating programa yung ating mga barangay. Po? Actually, yung Liga naman, so far, nagkameron na kami ng information dissemination program. Kaya kami ng mga Liga board, lumalabas kami ng barangay at pinaalalahan na namin yung mga minimal members ng mga barangay, lalo na yung mga leaders, pinapaalalahan na namin tungkol sa ating fight against COVID-19. Siyempre, yung health protocol natin gagawin. Alam mo naman, napakatitigas ng ulo ng mga tao talaga ito ngayon. Opo. So siguro dalawang bagay po yan dahil sa hirap din ng buhay at yung iba naman ay parang immune na doon sa nangyayari din sa atin ngayon. So okay, exactly ganun talaga ang nangyayari. Okay. Apo, Kap, siguro sa mga susunod ay muli po namin kayong aanyayahan dahil tuloy-tuloy naman yung ating pag-monitor dito nga sa yung una nating naging pinag-usapan yung tungkol sa kabataan, po itong batang-bata na involved sa drugs, po. And may mga follow-up interview pa rin po tayo. And from time to time, makikipag-ugnayan po kami sa inyo, po, at sa pamunuan ng Liga ng mga barangay in behalf of Tita Bulit nga po. At syempre, inyong barangay, gusto rin po nating itampok dito sa ating pong programa.
Okay, maraming salamat, Adrian. At yan naman ay hindi ko sinusuko ang commitment natin. Ang laban sa droga, siyempre. At ang una sa atin, siyempre, ipagandahin ang kabuhayan ng ating mga kabarangay. Opo. At mayroon pa po ba kayong mensahe sa ating mga kabarangay, sa ating mga na barangay dito, sa mga official din po ng mga barangay dito sa ating pong bayan po ng Buwak? Yes, okay. Adrian, thank you very much for giving me this opportunity to hear something about the Barangay Buwak. In behalf of our Liga President, to have an approval na makapagsalita sa iyo. Maraming salamat, Tita Bolit at Buwaka. Siyempre po, mananawagan ako sa 61 barangays natin na ito na po ang ating buhay, ang ating pagsiservisyo sa ating barangay. Tingin po natin muli at sabi ko nga, Adrian, i-revisit lang, naroon pa rin yung mga dati. Siguro ililinya lang natin ngayong panahon ng pandemic at baka nagkameron ng ibang mga strategies ang mga drug syndicate kung paano patatakbuhin sa dalawang ganyan. Kaya dapat mas 5 steps ahead tayo sa kanilang mga plano. Meron pa po ba kayong gustong batiin, Kapitan? Okay lang naman po. Wala na. Yung aking mga kaibigan lang dyan out there, maraming salamat sa inyo at sa inyong pagsuporta. Siguro po sa mga susunod na panahon ay tayo magkikitang muli dyan sa kabarangayan. Mabuhay po ang bayan ng Buwak, 61 barangay po sa aming mayora, ang aming minamahal na Mayor, Army Director Parion, at sa ating Governor. Maraming salamat, Bob, sa paghiya mo po sa amin bilang iyong mga kabarangay. Ayan, and of course, sa ating congressman. Opo, sa boss. Ating Speaker of the House. Maraming, hinihingi ko po ang pagkakataon ito, ang Marinduque News speakers. Maraming salamat po sa pagbibigay ng aming service na emergency vehicles response. Of course, ngayon dinagdagan pa yan, binigyan pa ang mga barangay tarot, tamang-tama sa usapan natin. May limang provide ng ating speaker para sa ating mga tanod sa buong Dalawigan. Oh, wow. Oo. Malaking tulong yan. Makaka-responde sila kahit na wala silang mga motor. Oo. At siguro sa susunod po na pagkikita natin sa ating programa at i-discuss natin yung mga barangay na alatag nyo po lahat yang kung ano yung mga improvement at magagandang mga project dyan sa iyong barangay sa Buliasnin. Ano po? Okay, thank you, Adrian. Thank you very much. Thank you. At magandang hapon po. Stay safe and stay healthy, Kapitan. Thank you. Sige po, bye-bye. Ayan, ang ating pong nakapanayam ay ang ating pong retired Deputy Provincial Director ng PNP at ngayon po ay kumakatawan bilang barangay captain sa bayan po o sa barangay Buliasnin dito po sa bayan po ng Buwak. Ayan, bakit po natin in-invite itong si retired police Colonel Gilmer Manguera dahil kumbaga mayroon po siyang sapat na kamalayan o kaalaman regarding po sa batas at dito nga po sa drugs dahil dati nga po siyang PNP official ng ating pong lalawigan at kami po yung magkasama ni retired Colonel Manguera nung po siya po ay hindi pa nagre-retiro sa mga trabahong ito at kami po sa side po ng media ay doon po sa information and dissemination at sila naman po ang umaakto para po ma-resolve yung ating pong kaso nga ng droga dito sa ating pong lalawigan at naging matagumpay naman yung project na yan ng ating pong PNP sapagkat na-declared nga at pinagsama-sama kasama syempre ang community, ang barangay, ang munisipalidad, ang mga mamamayan naging matagumpay naman dahil ayan nga na-declared ang ating lalawigan bilang drug-free province. Ayan, at doon po sa mga kababayan natin nagtatanong, doon po sa issue na nating nabanggit, ay tututukan po natin tuloy-tuloy ito. Nakausap na po natin ng DSWD at i-follow up po natin ito sa mga susunod. At maging ang PNP, na nakatutok po dito sa kaso ng droga at ganoon din sa mga kabataan po natin, especially yung badak. Yan, yun po yung ating pong pag-uusapan dahil napakahalaga po nito sa ating mga kabaranggayan. Ang mga mamamayan, ayan,
At ngayon po ay tayo po ay inabot na rin ng oras sa ating pansamantalang pagtatapos dito po sa ating pong programa. At sa mga kababayan po natin, i-plus po ulit natin yung number. Baka may mga gusto po kayong talakayin na mga issue sa atin pong mga barangay. Gusto po nating pasalamatan kung may mga nakita tayong mabuting mga gawa. At may mga gusto tayong punahin. 0923-185-3240 at 0906-560-3650. Yan po yung ating number. Medyo may mga dumarating na sa atin, pero tatalakayin natin sa mga susunod yan, na mga issue na yan sa ating pong mga kanayunan. Again, at sa lahat ng ating mga kabayan, salamat po sa nagsipag-like at sa lahat po na nagsipag-share sa ating pong programang ito, ang programang Tumulutok sa mga issue sa ating mga barangay, tatalakay sa mga mahalagang usapin at sa mga mahalagang mga programa sa ating mga barangay. Ayan. At muli sa pangalan po ng buo-buo ng Marinduque News Network, ang ating director si Mark Cesar Ola, ang ating assistant director si Santino Latorena, ganoon din ang atin pong technical si Jopit Lumagbas, at si Maki, ano bang apelyido ni Maki? Lagi ko nakakalimutan. Nardo, ayan. At syempre sa pangalan po ng ating pong kasama din sa Philippine Information Agency, Marinduque, ang ating pong kasama si Sir Romeo Mataak Jr. At syempre sa pangalan ng ating mga kabarangay kung saan kayo ang bida dito sa ating pong programa. Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. At sana po ay lagi po tayong ligtas. Mag-ingat po tayo sapagkat mahalaga ang ating kalusugan. Kahit po hindi tayo makapag-ambag na anumang bagay, pero kung tayo magiging responsabling mamaya sa ating barangay, malaking tulong na po yan. Muli po, ako po ang inyong naging kasama, ang inyong kabarangay, si Kaidre Rosales. Hanggang sa susunod, muli po tayo magsama-sama. Aksyon! Barangay! Problema sa barangay. Aaksyonan ang hinaing ng mga mamamayan. Hiringgin ang tinig ng mga nasa laylayan at bibigyang pugay ang mga programang nakatutulong sa bayan. Samahan si Ka Adrian, ang inyong action man, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Aksyon! Barangay! Tinatawagan ang lahat ng mga mamimili at negosyante. Narito na ang programang tatalakay sa inyong mga karapatan. Magtatampok ng mga serbisyo at produktong lokal. Dahil winner ka, negosyo at consumer. Tuwing Webes, 1:00 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Winner ka, negosyo at consumer. Mabibili ba ang mga bakuna sa mga botika? Hindi. Tanging ang mga bakunang nakatapos ng Phase 4 clinical trials ang nabibigyan ng